C'est un beau sourire, toi, monsieur. Hein? Oui, il y a des vélos là. C'est un très beau sourire, toi. Ayan, galing naman dito yung robot ha. Sanusa. Gan. Over 18. Ayan. Asyik pa. Papi. Wow, si Papi nagutom ha. Mami. Et moi. Ah! Elle doit poser là. C'est bon, tu dis. Ah oui, non, d'accord, c'est bête. Là, tout à l'heure, regarde, tout à l'heure, j'ai arrivé. J'y arrive pas, moi. Si, tout à l'heure, j'ai arrivé. Wow, bravo Papi. Wow, bravo. Wow, bravo. Ah ouais. Ah ouais, libre na na. Magandang umaga po sa lahat. Mga tururubay, mga kapitbahay at yung mga kasambahay ko dito na po. Kahapon po kasi, naubusan kami ng bread. French people can't live without bread. Sila po yung, ewan ko po sa ibang lugar, but French people talagang mahilig po sila sa tinapay na po. So ngayong umaga sabi ko gawan ko sila ng hot cake. Pero ginawa ko po ay crepe. Kasi sila po ay mahilig sa crepe. Wala naman pong pagkakaiba, no? Yung crepe lang kasi ay manipis. Yung hot cake natin ay makapal. Ayan. So, pero yung lasa niyan, parehas lang po Parehas lang yung yung texture siguro nung hot cake ay medyo how do you say this one, medyo mas mas compact na konti, no, kaysa yung sa crepe medyo fluid siya na konti, pero yung ingredients parehas lang po. So yan yung tulog pa, mga itok na po sila nagigising. Si Frank, siguro hindi nakatulog kasi alas 5 pa lang gising na yan. Si Frank, minsan alas 4. Gawa ng syempre yung mula po nung mga bata umalis na, ang dami pong mga papers. Hindi po siya masyadong nakakatulog masyado. Ang dami niya rin pong stress. Kasi ako hindi ko naman po siya ma-help sa mga papers. Lahat po si Frank yung sa papers dito na po. So in France, ang dami pong papers. Ewan ko po sa ibang country. But here, nako, sandamakmak ang paperworks. So, siya lahat po nag-handle nun. So, ako naman po lahat yung sa bahay, sa pagluto-luto, ayan. Ngayon po, Friday, so magdidilig po ako kasi may water po kami. So, dito po yung, ewan ko po sa ibang country, dito po sa France yung mga ibang lugar, po kami, privilege po kami kasi meron po kaming canal arrosage. Ibig sabihin, you just pay like parang 40 euros yearly. You can use yung water na yun starting from end of May hanggang ngayon, hanggang October siguro, 1st of October. Tapos, you can use that no po. So, ngayon, open po yun ng Monday, Wednesday, tsaka Friday. So, pwede nyo pong diligan yung mga vegetables, yung tawag dito ay potager, yung vegetable garden na po. So, pero hindi po pwedeng diligan yung grass kasi medyo hindi nga po umuulan dito sa amin. So, medyo mahigpit sa grass. So, kaya yung grass namin medyo tigok-tigok na ng konti kasi hindi ko minsan gusto ko rin diligan pero sabi ni Frank, wag! Kasi parang naawa din sa grass. Sabi ko, matitigok na talaga. Kaya lang wala. Ganun talaga yung rules. So, pero yung iba po,
Siyempre, dinidiligan din nila yan. Kasi yung iba, magaganda yung grass nila. So, ako lang yung sa may manukan lang medyo talagang dinidiligan ko. Kasi yung mga manok po, gusto kong nasa grass sila yung sa pighead. Doon sa pinagtutulugan ng manok, meron po doon na yung grass nila medyo mas magaganda kasi inaano ko po yun. Tawag nito. Dinidiligan ko. Linilinis ko po kasi. Kaya medyo maganda yung grass sa loob nung sa ano. Ayan, patapos na ako. Tulog pa rin po sila kasi alas 7 pa lang. Yan, pupunta po tayo mamaya sa garden. Yan tayo. Magsisinagang po kasi ako. So, kuha po tayo ng dahon ng kamote. Yan, talbos. Ayan. Kaya lang yung yung tag nito lapit ng nagdidilaw na po yung kangkong. So, ibig sabihin medyo malapit-lapit na winter. Yan lang po yung sadness. Pag winter, wala tayong gulay na gusto natin. Yung kangkong. Namin sa kangkong. Pwede kaya itong i-dry. May alam na pwede itong i-dry. Pakisabi po sa akin at i-dry ko yan. I-try ko po. I-try kong i-dry kasi sayang naman po kasi medyo madami din siya. So gusto ko sana siyang i-dry kasi pagka sa freezer naman wala hang gaanong space na po. Yung freezer namin ngayon full. Kasi nandiyan si Ma'am and Dad, mahilig po sila sa ice cream. So daming biniling ice cream. Meron kasing promotion yung Nestle ng cones na ewan ko po sa ibang country, but here marami ding mga promotion. So pagka ganun, bibili po kami ng pag gusto nila, no? So 2+1 ganon. So, yung kahit sa mga mga detergent, mga soap na po sa panglaba sa machine, no? Kasi mahal-mahal po nun. So once na they do some promotion, bibili po kami ng madami, imbakin lang yan. Kasi once na wala ng promotion, ako pagka mahal-mahal po ng mga ganon. So ayan, so back tayo dito. Ginawa ko na kahapon yung yung antag nito, yung patola, no? So kami lang naman ni Frank kumakain nun. Di masyadong gusto nila yung gano'n. Tsaka okra na po. Pero okay lang kasi si Frank naman favorite niya yon. Hindi siya mahirap pakainin kaya kahit pwede. Lahat ng gulay na inaano ko dito sa garden kinakain ni Frank. Lahat ng talbos. Kahit na talbos nga nung kalabasa kinakain niya. So talbos nung sayote kinakain niya rin. So talagang masarap siyang pakainin ba. Kasi alam niya healthy yun. Basta pag sinabi kong healthy, kakainin niya na yan. Yan. Tutunan ko yan lahat kay Manay. Ay kay Inay. Yung mga pagkain na ganyan. Siyempre. Turo-turo lang yan eh. Tayo ng sili. Tingnan yung sili dito. Hoarding sa sili si Manay. So pag nakita niya po yung garden, puro sili. Puro sili. Yan, sinigang na sili. Doon. Puro sili yan. Sili. Sili na naman. Yan. Sili ulit. So puro sili talaga yan. Nagawa niya paglilinis ng pool si Frank. Kaya lang yung pool namin medyo green na green. So kailangan i-treat yan. No, dito nagsusunog-sunog ako kasi kailangan ko ng sun. Yung sun po kasi ginagamit ko sa manok na po. Ayan, yung manok po kasi may yun, pulgas. Pulgas ba tawag doon? Hindi pulgas. Yung ko. At alimon. Hindi ko po alam yung alimon. Basta yung chicken lice. Parang kuto ng manok. So, nung umalis po kami, nung tinignan ko, hindi kasi araw-araw nalilinisan nung nag-alaga ng bahay na po. Kasi mahirap naman pong sabihan siya na ganyan-ganyan. Kasi syempre, buti nga, binantayan niya. So, hindi namin siya ina-oblige na linisin yung manok kasi syempre ipot yun, nakakaya naman. Kahit binibigyan namin siya ng money, hindi talaga namin ina-oblige na na linisan yung manok. Baga,
kung pusa niya lang kasi siya naman po yung kumukuha ng itlog. Sabi namin kuhanin niya yung itlog araw-araw kasi mabubulok na po. Tsaka mas maganda talaga fresh. At least meron din po siyang konsolasyon na makukuha niya yung eggs na po. So nung bumalik po kami ng bakasyon, ang daming tae ng manok. 1 week lang po yun So ibig sabihin talaga pag uwi kami ng Pilipinas ng matagal, ilang namin pamigay yung manok namin kasi mamatay sa pulgas, sa limon. Ayun. Kaya sad to say, si Osh malulungkot kasi love na love niya po yung manok. Wala talaga pong choice. Wala pong mag-aalaga. Si Ma'am and Dad po ay malayo dito sa amin. 1,000 kilometers po sila. May sarili po rin silang bahay, so hindi po silang pwedeng dito na lang sa bahay kasi meron din po silang may bahay din po. Kasi ang daming halaman din. Saka yung mga matatanda, sanay din po sa bahay nila. So, pag nandito po sila sa bakasyon, syempre tuwang-tuwa sila but they always wanted to go home. Kasi syempre, nandun po yung mga doctors nila. Although wala na po silang gaanong friends kasi syempre, kumbaga mula nung nagkaroon ng COVID, marami pong syempre nawala po. I mean, kabilang buhay. So, isa na lang na kaibigan ang nabubuhay sa kanila. At family, meron pa naman pong family. Kaya lang, sa France, hindi guys sa atin na yung sobrang close yung mga family. Pagka mga cousins, hindi na ganun na po. So, pero ngayon malakas pa sila, doon pa rin sila sa bahay nila. Pero pagka siguro talagang they need to, parang sabi nila, ayaw nila kaming po. Kasi dito may home for the aged. Sabi namin kaya nga binili po namin yung bahay na may room po sa baba. Pagka, po yung room namin, yung room na may terrace sa baba. Doon po sila. Yung room po namin yun ni Frank. Doon po namin sila pinapatulog kasi para wag na po sila aakit sa taas na po. Ayun, ako na lang po yung natutulog sa room ni Osh. Tapos si Frank naman, minsan kasi late na siya natutulog. Ngayon sa room siya ni Sam natutulog para hindi ako maistorbo din. So, kaya ayun. Kaya nung bumili kami ng bahay, ayoko po nung bahay na walang room sa baba at CR. Kasi mahirap po pag tumatanda, pag wala pong room sa baba. So, you need a room, sa baba na po, tsaka CR. So, it's very important po yun. Kasi pag tumatanda ka na, at nagkaroon ka ng problem, you need a room sa baba ng bahay. Ayan. Kuskus na naman si Frank. Ayan. Yung, mahirap sa pool yung maintenance na po. So, medyo madugo yung maintenance ng pool. Medyo magastos. Magastos kasi ang dami pong niyan. Kung ano nung binibili namin. So, it's really expensive, no? But nung binili ng bahay, nagustuhan ko masyado. So, hindi naman namin masyadong yung pool. Kaya lang nandyan na yan. So, wala kang magagawa. Papakita ko po yung niya. Nandito po. Yan yung hangar ng swimming pool na po. So, yan. Yan po yung machine ng swimming pool. Yan po nililinis yung water. Tapos yan. So, ang dami niyang product very expensive po. Ang dami niyang kung ano-anong mga inilalagay dyan. Yung maintenance niya ay medyo madugo-dugo. Ayan. So, may mga kung ano-ano yan. Hindi ko pa rin yan alam. Di ako nag-aano yan. So, ito po yung namin. Istakan namin sa garden. At least parang bahay po siya. Sabi nga nung kaibigan namin na English, sabi niya kung i-renovate daw namin ito, pwede namin yung parang R&B na po, yung mga taong minsan gustong matulog na isang gabi, ganon. Kasi malaki po siya. Kaya lang, kami naman ay ayaw namin ng ganon. So, just parang stock room namin na po. Yan. Magulo.
Kasi nandito lahat ng mga kaguluhan. Kaya baka namin bumili kami na ng ano po, andito namin hanggang inilagay yung woods. Slaga. Tinitingnan ko yung apoy para huwag masyadong mauso kasi baka ano natin, kapitbahay baka mag-reklamos. So, kailangan ko kasi ng sand. So, yan. Kailangan ko ng sand. So, nagpapapoy-apoy tayo. Wala akong lulutuin kasi mag-iisda kami ngayon. Sana pala inan ko yung pang-adobo. Yan. Ayan. Yan po yung lulutuin ko. Isda. Isda yung luluto. Tapos yan, kamatis. Pang-sauce tomato niya. Kailangan mahilig siyang mag-mix-mix ng mga spices. Pag matanda talaga, maraming ano po. Ang tawag nito, ano ba tawag nito? Ganun din si mama eh. Yung inahalo lahat ng spices. Minsan, hindi naman napapalpag yan. Minsan, sobrang spice din. So, tingnan natin mamaya kung masarap. Ayan, tapos ito yung ako nagawa ng isda. Hindi sila mahilig sa isda, pero sana magustuhan nila itong gagawin ko na po. Nilo po, lagi kong sinisinigang. Kasi paborito po ng lipang. Pati si Oscar, kasi Sam, paborito rin yung sinigang na po. So, ang ulo, ginaganyan ko po. Para maraming sabaw. Pero yung mga laman yan po ay piprituhin natin, no? So, piprituhin at i-escabeche natin, no po? Frank? Sasambong. Ayan po yung tag nito. May isa po ako nakuhang, dalawa pala yan. Sitaw lalagay natin. Tapos, ito yung kangkong at talbos ng kamote. At lalagyan natin ng sili. Pampabango kasi yan, po. Yan. Hindi ko kinuha yung sa sinigang kasi isa pa lang siyang maganda. So, naghihinayang ako. Ayan, dami naman ganito. So, yan nalalagay natin. Hindi natin kung manghang po. Ayan, kumukulo na. Ewan kung may juice paglagay ng sinigang mix kung linalagay bago kumulo o inilalagay kung kumukulo. Kasi minsan parang siya, no? Parang may sebo or something. Hindi ko alam kung ano yung paglagay niyan, kung mainit or hindi pa kumukulo yung water na po. So, ayan. Tatapon na natin to kasi marami tayong sinigang mix. Ayan. So, yan po yung ulam namin. Pag Friday po sa France, parang gusto nila laging kumakain ng isda. Kami naman kasi na Frank, walang Friday. So, kahit Monday, kahit Sunday, kumakain kami ng isda na po. So, sila po yung matatanda dito. Normally, pag Tuesday, tsaka Fridays, parang fish day, parang gano'n. Hindi ko na po pinakita yung process kasi ulit-ulit na lang naman yan po. Ang kinagandahan lang nito, ginamit natin yung kamatis ng garden na po, yung maliliit na kamatis. So, yung sili. Halos lahat na ginamit natin dyan. Soft yung carrots na po, galing garden na po. So, yan lang po yung pinagandahan. At iba po talaga yung lasa ng tomato pag kayo po yung nag-grow ng tomato. Iba po yung tamis niya. Mas malasa po siya kaysa yung binibili sa sa market. So, yan. Kasi ito yung kay Dad. Sila po, tinatanggal nila yung balat nung nung tomato. Hindi nila kinakain yung balat ng tomato. So, medyo ganyan talaga ang French cuisine. Medyo mas tawag nito, delicatesse. I'm not criticizing, pero ganun po talaga sila yung yung pagka sa onions ay kinakain natin, sila po nilalagay nila yung sa parang pouch, tapos tinatanggal nila yan, hindi nila kinakain. So, ganyan po yung mga customs na iba-iba, but although syempre medyo may pagbabago, pero we meet naman in the middle. Yan.